Nagpapasalamat po ako sa Sure Homes. Binago niya ang buhay namin. Kay Ma'am Cha, kay Boss Che, sa wife ko na walang sawang sumusuporta sa mga ginagawa ko, sa team ko, sa mga agents ko, sa mga sales manager ko, sa patuloy nilang pag-abot ng mga pangarap nila, sa pagtitiwala sa akin. At kay God na patuloy kaming binibless. Maraming salamat po. Ako po si Isaiah Kimboy, milyonaryo na ngayon dahil kay Sure Homes. Ayan, so I would like to introduce po our Senior Sales Manager, Unit Manager, and CEO po ng IQ Elite Real Estate Services, Mr. Isaiah Nilson Kimboy po. Palakpakan nyo naman po kahit virtual clap lang. Ayan, thank you Sir Nelson. Naiirinig naman po ako ng malinaw. Ayan, thank you, thank you. Ayan, so sa mga bago po dito sa ating webinar, welcome po sa IQ Elite Community. My name is Isaiah Kimboy. Ayan. Thank you din po sa ating mga sa mga speaker natin kanina kay Ma'am Jackie and kay Sir Nelson. Grabe. Nakaka-inspire yung dalawang 'yan. Grabe yung mga achievements and ayun, dapat gayahin niyo sila. Okay lang ba 'yon? Sige nga, paki-type nga po ng 1 kung excited na kayo gayahin si Sir Nelson and Ma'am Jackie. Ayan, thank you, thank you. Malinaw naman Sir Nelson, no? Ayan. Yes sir, Thank malinaw you naman sa po. inyong mga response, no? So bago ko start yung topic ko today, gusto kong itanong muna sa inyo tong dalawang katanungan na to, no? Sino po ba dito yung gustong maging successful for the next 3 to 5 years? 3 to 5 years. Sige po. Pakitype nga po ng me. Ayan, kasi nang gusto. Thank you sa mga response. Grabe naman, no? Madami palang gusto. Ayan. Sino naman po yung gustong maging successful for the rest of their lives? Yung habang buhay na. No, yung tatanda ka na successful ka. Ayan. Sige, pakitype naman po. Ako po. Ako po. Ayan. Thank you, thank you. No, my name is Isaiah Kimboy and for the past 5 years, marami na po tayong natulungan, the valued clients, almost 1,800 plus valued clients na tulungan natin magkaroon uh, ng house and lot and condo unit investment. Natulungan din po natin sila magkaroon ng peace of mind dahil hindi na po sila nagrerenta. And dahil po dyan, with my 5 years journey, actually mag-6 years na po ako, this coming January 2024, ang bilis lang talaga ng time, no? Which is yun yung pag-uusapan natin mamaya, no? Yung 5 years ko po dito sa Sure Homes, ang dami ko na pong natulungan. Mga naging ko po, nakasama ko dito sa industry, mga sellers na dati, parang wala na silang pag-asa na nasa employment sila, no? Then nagkaroon sila ngayon ng peace of mind dahil hindi na sila maghihirap for the rest of their lives. So kung nandito ka ngayon sa webinar na to, nasa tamang nasa tamang industry ka, nasa tamang grupo ka, matutulungan po namin kayo. Dito po sa IQ Elite, marami na po tayong mga natulungan na magkaroon ng sariling sasakyan. Siguro napanood nyo kanina yung video. Meron na rin po tayong mga Millionaires Club member. Isa na po dyan si Ma'am Jackie. Ayan, meron na rin po tayong mga natulungan na magkaroon ng magkaroon ng condo units, which is mga binebenta natin, nagkaroon na rin po sila niyan. And syempre, magkaroon ng passive income. And sabi ko nga kanina, yung pinaka matindi is magkaroon ng peace of mind. Kasi alam mo yon, yung hindi mo naiisipin yung future mo, mahirap ka pa ba? No, kasi ang nangyayari dito, since parang secured na yung future mo eh. Basta magsipag ka, basta ito, dumutong negosyong to, basta ibigay mo all in, lahat makukuha mo. Okay po ba sa inyo yon? Kung gusto niyo po yung mga result na yon, lahat ng mga nabanggit ko, pakitype nga po ng number 1. Sige po. Thank you, thank you. Oh, hindi ko nakita yung mga response. So yung topic ko po ngayon, no, actually,
Madalas po yung mga topic ko is about wealth, na pinag-usapan namin paano yumaman, paano maging multimillionaire, paano mag-isip yung mga successful na tao, gaano kahirap yung ginagawa namin tong pagbe-business para maging successful kami. So mga ganun po yung mga tinuturo ko talaga. Hindi na po ako nagtuturo ng about technical. Minsan na lang bonus lalo na pag GA. Ayun yung mga bonus ko, yung mga bago ko natututunan, tinuturo ko siya pagka General Assembly. Ayan. So, this time sa webinar na to, i-share ko naman sa inyo, isa to sa mga topic na nagpa-realize sa akin kung bakit kailangan kong magmadali. Okay po ba yan? Excited na po ba kayo? Pakitin nga po number 2 kung excited na po kayo. Thank you. Thank you sa mga response niya. Okay lang po ba mag-share po ako ng konti lang? Na alam ko naman sobrang haba kasi ng kwento ko eh. Isipin niyo yun, 5 years, 6 years na. Okay lang po ba? Pakitype nga po ng okay kung okay lang po. Magkwento lang ako ng konti, short story lang, bago ako mag-start para lalo ko po kayong ma-inspire. Ayan, thank you, thank you. So ayun po, no, dati po akong referral partner, katulad niyo po. No, pare-parehas lang tayo nag-start as a referral partner. Nag-start ako dito, sinubukan ko lang talaga tong industry. Wala akong kaalam-alam sa sales. Dati akong galing sa retail industry, kung familiar po kayo sa H&M, Forever 21. Tiga-ayos po ako doon ng display, hindi ako kumakausap ng mga doon, customer. Madalas iniiwasan ko pa nga kasi nga introvert po ako. So, ayun, nung napunta ako dito sa industry na to, ay mamaya na pala yun. Bago pala yun, bago ako pumunta sa industry na to, na-try ko din pong magnegosyo ng traditional. So kung familiar po kayo sa mga food cart business, na-try ko po 'yan. Ilang buwan din po akong nagnegosyo, no? Nagnegosyo po ako ng siomai sa siopaw, pero yun yung unang-unang business ko na nagpasakit ng ko, ng ulo ko, and syempre nagpa-heartbreak sa akin. Masakit pala. Mas masakit pa sa iniwan ka ng mahal mo. Hindi, joke lang. Ayan. Na, hindi naman ako iniwan. Joke lang yan. Pero alam mo yun, iba yung feeling na first time mo na nalugi sa negosyo kasi that time yung naitabi naming pera na pwedeng ipanggastos na lang namin sa pangsarili namin, sinacrifice ko para magtayo ng isang business, no, tapos nalugi. Masakit po ba 'yon? Paki-type nga po ng yes kung masakit. Tapos na-experience ko po noon, pumapasok ako sa trabaho, buti na lang may partner po ako, yung asawa ko, tinutulungan ako, siya yung nagbabantay, siya yung nag-open. Tapos pag-uwi ko po ng trabaho, ang gagawin ko naman po noon, diretso ako dun sa tindahan namin, tapos sasara namin siya. Ang pinaka-struggle namin that time, bubuhatin namin lahat ng mga gamit namin dun sa food court kasi nasa labas. Tapos yung pasok namin sa loob. Tapos kinabukasan, ilalabas na naman ulit. Paulit-ulit yun, ng ilang buwan, ganun yung ginagawa namin. Ang hirap pala magnegosyo, tapos ganun pa, nasa labas pa yung cart na yon. Kahit maganda yung cart, sa labas talaga yung eh. So medyo struggle kami doon. Tapos marami talaga akong mga sinacrifice na time na pwede, siguro nagde-date kami noon ng asawa ko kasi that time wala pa naman kaming anak. Siguro nagpunta kami ng ibang bansa or namasyal kami, nag-date kami sa kung saan-saan kasi meron naman kaming budget noon, pero pinang-negosyo namin kasi nga number one reason ko noon, natutunan ko din talaga sa pagiging employee, hindi talaga sapat yung yung lang, yung income na kinikita mo. Kahit na lumalaki yung income ko nun kasi nalimipat ako from dati kong company, Forever 21, sobrang baba na sahod ko, 11,500, tapos lumipat ako doon, medyo tumaas ng konti. Lumaki sahod ko, pero hindi pa rin sapat. Sino po nakaka-relate? Pakitype nga po number 1 kung nakaka-relate kayo. Sobrang struggle namin dun financially na dumarating talaga sa point na nangungutang na talaga ako ng pera kasi parang ba't ganun? Lumaki sahod ko pero hindi pa rin sapat. Na siguro kasi nagdagdag ng ng bayarin, ayan, lalong yung mga kinikita ko kahit lumaki, kinukulang. Tapos syempre, yung trabaho ko kailangan din ng gastos, no, like pagkain, pamasahe kasi nagko-commute ako. No, then dumating sa point, nagmamotor ako, dagdag gastos na naman. So parang hindi talaga sapat yung kinikita ko. Kaya nung na-realize ko talaga na pwede palang magnegosyo, pandagdag ng income. So yun, dun po ako nag-start talaga mag-business. Tapos nung nalugi yung una ko negosyo, pahinga lang ako ng ilang buwan. Hindi talaga kaya pag yun lang talaga. Wala pa kaming anak noon that time, isipin niyo po.
So, nag-isip na naman po ako ng other business. Then nakikita ko yung opportunity sa online, sa Facebook. So, nakita ko pwede pala magbenta ng kung ano-ano doon as reseller. So, tinry ko rin po yun. So, nagbenta po ako ng habayanas, nagbenta ako ng lotion, sabon, and kung ano-ano pa. No, pati nga mga damit binenta ko na, sapatos, no, kung ano yung makita kong opportunity binenta ko. Pero darating talaga sa point na yung mga binibenta mo, natatambakan ako ng stock kasi ganun po ako eh. Pag may kinita ako, hindi ko siya ginagastos kasi naiintindihan ko kailangan paikutin. So, bili ako ng panibagong stock tapos natatambakan na ako ng stock hanggang sa nalugi na po. Nagsara na yung mga yung mga ginawa kong online selling business. So, yun. So medyo sumuko ng mga bandang ilang try ko na parang gusto ko na mag-abroad, no? Tinry ko naman mag-abroad. Isa sa mga na sinabi ng papa ko sa akin, wag daw ako mag-abroad kasi mas mahirap daw doon. Pero nung time kasi na nangailangan na talaga kami ng ng income or nakikita ko hindi talaga sapat yung kinikita ko. Nagtry ako tatlong beses ako nagtry, nag-apply ako abroad, pero hindi talaga din ako pinalad. Siguro kasi merong ibibigay na mas magandang blessing si Lord sa akin. Then ayun na nga po, nung time na nangailangan kami ng property na malilipatan ng asawa ko, nakilala ko si Ma'am Cha, naging agent namin siya. Then, kumuha kami ng condo unit. Then, yun na. Doon na nagsimula yung lahat. Doon ko na po nakilala si Share Homes. Ayan. Una po, naging referral partner hanggang sa nung nakabenta ako ng isa noon, nag-part-time naman po ako na agent. Isang taon po akong part-time noong 2018 nung nag-start po ako dito sa Share Homes. Sabi ko sa sarili ko noon, since narinig ko yung mga successful story ng mga nauna sa akin, sabi ko, gusto ko rin ng katulad nila. Gusto ko rin ng katulad kay Ma'am Cha na success, na si Ma'am Cha nga mas bata pa sa akin. Sabi ko, kung nagawa ni Ma'am Cha, magagawa ko din. No, so ayun nung na-inspire ako doon, sabi ko sa sarili ko noon, eto na yun. Eto na yung opportunity na magbibigay sa akin ng magandang buhay and magbibigay ng magandang buhay sa pamilya ko. That time, may anak na po ako isa. Sabi ko sa sarili ko noon, etong opportunity na to, ito yung bubuhay sa pamilya ko and magbibigay ng magandang buhay. Yun lang po talaga. Then, ayan, to cut the long story short, mula nung nag-start ako, una, nahirapan. 2 buwan po akong hindi nakabenta kasi sa kadahilan ng di po talaga ako magaling magbenta, introvert, mahiyain, no? Pero dahil sa sobrang kagustuhan ko po na magbago talaga yung buhay ko, hindi ko po sinukuan. So kung kayo po yung katulad ko, i-type nyo rin po number 2. No, kung hindi po kayo susuko dito, type nyo nga po number 2. Sige, hindi ko sinukuhan yung pangarap ko. Kasi dito na ako nagsimulang mangarap eh. Sabi ko, eto na yung company, eto na yung industry na magbibigay sa akin ng magandang buhay. Then, mula po nung dineclare ko yun sa sarili ko, ayan na po, nagsimula na talaga yung mahirap na proseso. Pero yun nga, after 2 months na hindi po ako nakabenta po ako nung March 2018 ng 3 units din, katulad kay Ma'am Jackie. Then, doon na po nagsimula yun. Mula po nung March 2018, up to present, never pa po ako na zero and nagtuloy-tuloy na po yung blessing sa akin. Okay po ba sa inyo yung ganong result? Sige nga po. Pakitype nga po ng number 3 kung gusto ko rin yan. Sige nga, number 3. Okay, thank you. Ayun, naniwala lang ako, nagtiwala sa proseso, naniwala ako sa mga mentor ko kasi yun din naman sabi niya sa akin, kikita ako ng milyon. Nung narinig ko po talaga nakikita ako ng milyon dito, nung una, nagduda ako sa sarili ko, kaya ko ba? Pero bahala na. Walang-wala na rin naman. Wala rin namang mawawala sa akin. No? So, bakit pa ako matatakot? Wala namang mawawala talaga sa akin kasi wala naman talaga ako. So, ayun, tinry ko na, tinuloy-tuloy ko na hanggang sa yun, nagkaroon ng mga small wins. Nagtuloy-tuloy yung benta, masinipagan ko po, unang taon ko dito, part-timer lang ako. May trabaho ko, pinagsabay ko yung trabaho ko sa pagbebenta. Then, ayun, 8 months pa lang po no, nung nag-start ako ng 2018, nakuha ko yung first car ko. Tapos, unang 6 digit ko na nakuha, kung di ako nagkakamali, January 2019. Ayan. Then nakuha ko yung first million ko dito sa industry noong 2019. Awardan po ako as Sir Homes Millionaires Club member. First batch po ako dyan. Ayan. Pakitype nga po ng number 4 kung gusto nyo rin po niyan. Sige.
Ayan po talaga yung inasam ko, yan po yung bumaliw talaga sa akin. Kayo po baliwin nyo lang yung sarili nyo. Kasi lahat po ng kilala kong successful, mga obsessed po talaga sila. Sobrang obsessed lang po talaga ako na gustong gusto kong maging successful. Pakitype nga po sa sa chat box, gustong gusto ko. Gustong gusto na lang, sige para maiksi. Ayan, thank you. Thank you sa inyong mga response, no. I-share ko na din po sa inyo yung mga small wins ko po, no. Syempre mula nung nagkaroon ako ng kotse, nag-upgrade po 'yan ng nag-upgrade from Suzuki Ertiga, naging Mitsubishi Expander noong 2020 during pandemic. Diyan din po ako nakapag-generate po yung IQ Elite ng 400 plus units. Kaya nagtuloy-tuloy po yung success ng team natin, padami ng padami, parami ng parami din yung natutulungan. Ah, yung third car ko po na nakuha ko yan ng 2021, yun yung Ford Everest, kung yung nakikita nyo po sa Facebook ko. Ayun po yung profile ba yun? Basta yun. No, yung third car ko for the Everest, isa yan sa mga pinangarap ko rin talaga na sakyan nung nandito na ako sa Sure Homes. Kasi nakikita ko yan sa CEO ng Sure Homes, si Boss She. Sabi ko magkakaroon din ako ng ganyan. Then ayun na nga. Lahat ng ginugusto ko dito nakukuha ko. Ganun po siya kaganda. No? So parang kayo din po. Lahat ng gugustuhin nyo dito makukuha nyo. Okay po ba 'yan? Sige nga, pakitype nga po ng number 5 kung gustong-gusto nyo makuha lahat ng mga gusto nyo sa buhay and magbago lahat yung mga buhay ninyo. Sige pa. Okay. Then 2022 po, i-share ko na din po sa inyo nung nakuha ko yung nakalipat kami dun sa pangarap ko syempre yung house and lot. Ayan, dito sa may Dasmariñas, Cavite. Meron na po akong single attached na house and lot. Kung hindi nyo po natatanong, no, hindi po tayo ganun katagal pa dito sa industry. And masabi ko, bata pa siguro ako, no? Ma'am Jackie, no? Saka Sir Nelson, tama ba? No, 34 years old, tapos meron na po akong mga properties. Meron na po akong dalawang condo din. No, hindi ko pa pala nababanggit. May dalawang condo units na po ako. And marami pa pong blessing na nag-aantay sa akin. Naniniwala po ako dyan. Kasi naniwala lang naman ako dati. Then ngayon lahat ng blessing nakukuha ko. Basta deserve mo. Basta willing mong paghirapan, willing mong pagpuyatan, lahat yun makukuha mo. And yung pang-apat ko po na sasakyan, ayan, i-share ko po sa inyo. I'm sure nakita na yan ng iba. Ayan, ito po yung yung color gray na Ford Mustang. Yan po yung yun yung favorite ko na sakyan ngayon. Ayan, kasi yung Ford Everest ko, yung asawa ko na yung gumagamit. Ayan, so ngayon, ayun, lagi na po akong may kita niyo po ako sa Ortigas, sa May South. Ayun, yun lang lagi yung dala ko. Favorite ko na na medyo yan, medyo tawag doon, basta favorite ko na yung sakyan, Ford Mustang. Ayan, hindi na ako nagpapalit tuloy ng sakyan. Bihira ako na gamitin yung Ford Everest pagka family pag merong lakad yung family, pag maramihan na yung dala. Kasi yung kotse na yun medyo madamot. Apat lang. Apat lang yung sakay. Ayan, thank you. Thank you sa inyong lahat. And syempre, isa po sa mga small wins ko, no, is makasama kayo dito sa webinar. And syempre, ma-meet ko yung mga sellers and leaders ko ngayon na tumulong sa akin. Kaya din po sila naging successful. Kaya kami naging successful dito sa industry. Isa na po dyan, Sir Nelson, sila Ma'am Jackie, and yung mga leaders natin, managers natin dito. Ayan po is mga small wins ko. Mga pinangarap ko lang din po dati na makasama. Then ngayon, sila na po yung katulong natin and katuwang natin dito sa negosyo. And dahil po dyan, no, since nandito ka na, kasama ka na sa tutulungan namin. Sige nga, pakitype nga po ng number 1 kung excited ka na. Sige, number 1. And willing na willing po ako na i-mentor ka and tulungan ka na magbago din yung buhay mo na katulad nung sa amin. Ayan po. Maraming salamat po sa inyong mga response, no? Ayan, sige. Let's proceed sa ating topic. Actually ito mahaba pa yung topic ko, no? Ay yung yung intro ko po, no? Pasensya na po kayo. Okay lang naman po, no? Pakitype nga po number to kung okay lang. Yung topic ko is about time. Ayun, sabi ko nga kanina sobrang importante nito. Nung na-realize ko to, mas lalo po kung nanggigil na magbenta, magpayaman, maging successful kasi sobrang bilis lang pala. Ayan, kaya yun po, no, baka ma-spoil ko pa lahat. Sige, Sir Nelson, simulan na natin. So pag-uusapan po natin ngayon is about time. Sige, pakitype nga po ng time sa inyong chat box. Then mamaya po mag-picture pala tayo. Sige, para i-post ko po yan sa aking timeline. So,
Huwag po kayong mahiyang mag ano no, mag-on cam ha, mamaya. Gusto ko rin po kayong makita. No, and sana personal makita din po namin kayo no, yung mga referral partners natin, business partners. Hindi po ito natatapos dito. Marami pa tayong mga trainings na attenan and ayan. Sige Sir Nelson, ano po, next. Ayan, thank you. So, papakita ko po sa inyo dito sa slide na to is yung ribbon of life. Sige. Sige sir, ilatag mo lahat sir. Medyo ano to. Kailangan kasi makita nila yan ng buo. Okay, thank you. Ayan. So yung nakikita nyo po dun sa pula, no? Ito yung ano, yung time na nagwo-work kayo, no? Or nagwo-work yung isang tao, no? So sabihin natin, no, kunyari, no, si Juan de la Cruz na nagwo-work. And syempre, nakalagay po dito, no, meron palang average lifespan. No? Ito, nakuha ko po ito sa Pilipinas to. Ito yung average lifespan ng isang tao. So pag lalaki po, 67 years old in 4 months. Sa babae naman po, 76 years old and 8 months. Mas madami pala yung ano, mas mahaba pala buhay ng babae kaysa lalaki. Ayan, siguro kasi mas maraming bisyo yung lalaki. Agree ba kayo dyan? Pakitype nga po ng number, number to kung agree ka. Sige. Sige. Yung next naman po natin na slide, ayan. Papakita ko naman po sa inyo yung mga ito yung mga activities, no? Ito yung mga hindi mo talaga may iwasan eh, lalo na kung employee po, no? Isa to sa nakita ko talaga na, uy, parang hindi to tama ah. Ayan, sige. Lahat na yan, sir. Lahat. Wala natatakpan. Okay, so, Wala na po. ayan. Sa week, ayan po, no? Ito, banggitin ko muna to. In 1 year, meron tayong 365 days. Sa 1 day, meron tayong 24 hours. In 1 year, meron tayong 24 hours times 36 days equals 8,760 hours. Kung isipin nyo po, no? Mahaba-haba ito. Ang dami pala nating oras, Sir Isaiah. Okay lang pala, kahit na marami tayong mga activity or hindi tayo nagpapayaman. Pero eto sana maintindihan nyo po ito, no? Sana pag narinig nyo to or na-realize nyo to, gawan nyo na ng paraan talaga. So, ito sample ko po ito para sa, may kulang sir, dito sa slide na to. Yung 45.9 years. Ayan. Sa weekend po, meron tayong, sige sir, ilatag mo lahat, makikita mo yan. May pula dyan eh. Sa weekend, meron 52 days a year. Sa Saturday, merong 52 days. Ayan, ibig sabihin kung isipin mo, no, yung buong lifespan mo, ayan, dito pinapakita yan. Kasi di ba meron tayong mga weekends, 7.12 years, national or local holiday, 23 days a year. Ayan, yung dulo na lang yung pakita ko. Meron tayong mga leaves, pagka-employee. Siyempre kasama yung sleep dun sa ating time na kukonsume. Meal time, commute, travel. Ayan. Pagka binilang mo pala yan, no, kung ikaw is employee and hindi ka interesadong magpayaman or magbago buhay or maging successful, ito yung mako-consume mo, no? So 5.48, ayan, mas madami actually yung leave eh. Ayan. So, national local holiday, 3.515 years. So, mamaya i-share ko sa inyo, no, bakit natin ito pinag-uusapan. So, totoo lang, napaka-importante talaga sa akin ng oras. No, kasi katulad niyan, sa 50 years, no, meron ka na lang, dito sa pula, ito yung consume mo ng mga holiday, national local holiday, leave, pati tulog, meal time. Ito yung nako-consume niya, 45.79 years. Then sa 50 years na yan, kung isipin nyo, meron kang 4.21 years. Kung ikaw is, for example, 75 years old na, no? Or kung gusto mong retirement is 75 years old. Ayan. Sabi kasi pagka kunyari, pagka 65 na ako, mag-retire na ako, doon na ako magbi-business, doon na ako magiging successful, or mag-uumpisa ng pagiging which is, sa totoo lang, etong 4 na taon na to, no, pag nagsimula ka magnegosyo, medyo na to medyo critical na. Kasi pag nag-umpisa ka ng negosyo, agree ba kayo sa akin, mag-fail ka ulit. Kahit ilang taon ka, mag-fail ka eh.
Sige nga, sino makakasagot dito sa webinar na to kung kailan mas advisable na mag-business? No? Kasi sabi nila pag nagnegosyo ka, hawak mo yung oras mo, mas maraming time para sa pamilya mo, 18 or actually now. Actually now po ASAP na kung kailan kung anong edad ka ngayon, mahaba-haba pa naman yung oras mo, no? Lalo na kung bata-bata ka pa. Pwedeng ngayon mo na simulan. Okay lang ba 'yun? Paki-type nga po ng now. Yung pinapakita ko po sa inyo, no? Sabi nila dapat 18 years old. Actually, meron po tayong mga seller, 16 years old. Meron tayong mga no, mga seller na estudyante pa, 16, 17, mga referral partners. Maaga sila namumula talaga sa business, no, mga entrepreneur na sila. So ang kagandahan naman dito sa panahon natin ngayon, kahit bata pa nakakapag start na mag-business. Kasi ang dali lang talaga ngayon simulan yung pagninegosyo kasi hindi mo naman kailangan talaga ng kapital na malaki pag nagnegosyo ka. Agree pa kayo doon? Hindi talaga totoo na ay pagka para lang talaga sa mayaman yung negosyo kasi may pangkapital. Pwede naman kasing mag-start ka ng business kahit na meron ka lang minimal income. No, or for example, employee ka ngayon, pwede yung sinasahod mo magbigay ka lang ng budget para dun sa para dun sa pang business mo. Hindi naman kailangan mag-start ka ng maliit, no, ng malaki agad. Pwede din naman na mag-start ka habang maganda nga po mag-start agad-agad kahit maliit pa lang yung yung budget mo. No, ibig sabihin kahit nga magtinda ka ng katulad ng ginawa ko, 'di ba? Ang nakakatawa nga sa online selling, konti lang talaga yung yung puhunan mo. Nung nag-start ako magbenta ng habayanas, siguro puhunan ko lang dun sa isang tsinelas 150, tapos nabebenta ko siya 300. No, yung iba, mga damit, mabibenta mo siya 500, minsan tubo mo 50 or 100, okay na yun. No? So laking na yun, laking tulong na yun. Syempre, mahalaga talaga sa business, kailangan simulan mo na agad. Ayun. Agree po pa kayo doon? Pakitap nga po ng agree. Sige, bakit natin ito pinag-uusapan? Sige, next natin, sir. Ayan. Sabi dun sa kanina, no, yung pinakita nating chart, no, we're down to 4 years of life to make it or break it. Kung ikaw is employee, no, katulad ko nung nag-start ako as employee, ayan, nung nakita ko talaga yan, medyo natakot ako kasi parang dati parang ang plano ko, pag retire ko, gusto ko magkaroon ng sarili kong negosyo, which is mali palang move yun. Kasi kung mag-start ako, tapos 65 na ako, medyo no, hindi ko na may enjoy din kasi matanda na rin ako nung that time. So, example ko na lang din yung sarili ko, no, kasi isa yun sa na-realize ko din talaga. Kaya buti na lang talaga nung nakilala ko tong industry na to, tapos wala pang puhunan, laway lang daw, di ba, pag real estate. Ayan, tapos load lang, saka pamasahe lang talaga, yun lang talaga puhunan ko. Ayan, ginrab ko na. Wala na akong ibang ginawa kundi tinrabaho na tong industry. So, ayun, no, sana po ma-realize nyo. I'm sure meron po dito nakikinig, employee din katulad ko. So, sana nakaka-relate ka sa akin and syempre sana ito mga na to, no, wake up na to sa'yo, no, wake up call or eye-opener na to sa'yo, no, na pwedeng yung kala mo nagbibigay sa iyo ng survival, no, nagbibigay sa iyo ng needs mo araw-araw, pwede pa lang umubos din talaga ng oras mo. No, natatanda ka na lang na wala ka man lang na nakuha or naipundar. Ayan. So, ayun, sige next natin. Kaya nga po nandito tayo para tulungan namin kayo. Kasi ayaw na naming mangyari yan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, no, in my 5 years dito sa industry, ang dami na nating natulungan. No, mapabata, mapamatured, ayan. No, so ayun, nakalagay nga po dito, plan for now, react for now. Sige, kung agree kayo dyan, pakitype nga po ng now. Sige. Ayan, gusto ko to, no? Basahin ko po ito sa inyo. Time is free. Agree ba kayo dyan? Time is free. Time is the most precious thing we have. Time is the most valuable resource. Time is totally perishable. And time cannot be stored up for later use. Hindi naman pwedeng ay, mahaba naman oras ko. Actually, kahit nga po ito isa din to sa na-realize ko. For example, ikaw bata pa, 18 years old, 20 years old, ay bata pa naman ako. Okay lang sa akin na
mag-enjoy-enjoy. Paano yung purpose mo? Paano yung magulang mo? Isipin mo din sila, tumatanda din sila. Kung tumatanda ka, tumatanda din sila. Agree ba kayo dyan? Pakitam nga po ng agree, kung agree kayo dyan. Habang tumatanda ka, pumuputi rin buhok ng parents mo. No, ang sarap siguro no isipin na or sarap siguro makita na yung mga mahal mo sa buhay na ilalabas mo, nabibigay mo yung needs nila, ikaw yung nagbibigay. For example, meron kang mga senior na, no? Ikaw na nag ikaw na nagpe-pension, no? Hindi na umaasa sa SSS, no? Ikaw na nagpe-pension sa lola mo, 'di ba? Ikaw na nag-aalaga ng parents mo, 'di ba? Ang sarap kaya sa feeling yung ganun. So, plan for now, react for now. No, yun lang po yung masasabi ko talaga. Bilisan natin kasi yung oras hindi natin yan may store. No, hindi na rin natin yan maibabalik. No, and kung ikaw naman po is katulad ko na father, no, may pamilya na uh, and gusto mo rin magbago yung buhay ng pamilya mo, yung ito po isipin niyo po ito, no, makaka-relate din ako kayo dito, no, siguro may mga anak dito, yung anak natin mabilis din lumaki. Isa to sa mga ko din, sa mga purpose ko din talaga. So pwede siguro next natin Sir Nelson, no, yung slide. So anak natin, ayan, no, what is my purpose for working? Syempre yung pamilya ko, yung anak ko, nakikita ko lumalaki yung anak ko. Actually, yung unang anak ko pa lang yung panganay ko si Chloe, doon na talaga nagmadali ako kasi nakikita ko ang bilis niyang lumaki. No, kaya ang ginawa ko po, itong 5 years ko dito, tinodo ko talaga na wala akong sinayang na oras. Nag-resign ako dun sa trabaho ko. Isang taon lang ako dito na part-time. Tapos, ayan, binuhos ko na talaga lahat ng oras ko. Sabi ko, ngayon mag-sacrifice ako. No, then, ayan, yung mga next coming years ko, lahat ng anihin ko na. So, mas madami na akong time. So, ang ginawa ko po nun, no, para mabigyan ko din po kayo ng idea, ayan, na-inspire po ba kayo? Sige, pa-type nga po number 1. No, bigyan ko lang po kayo ng idea, no? Ah, ang ginawa ko nung time na yon is nagmadali talaga ako. Nagmadali ako, sabi ko, ah, nagbigay ako ng time dito. Mas sinacrifice ko, parang nagbibigay ako ng mas madaming oras ko sa negosyo. Okay po ba 'yan? Malinaw po ba 'yan? Nagbigay ako ng maraming time kay Sure Homes, nagbigay ako ng maraming time sa team ko, sa sellers ko, nag-training, nagbenta, nagtuturo, lahat, no, nagbigay talaga ako nag-invest ako. Kumbaga nag-invest ako ng time. Ganun po yung ginagawa ko nung nag-start ako dito sa industry. Dumating sa point nung part-time pa lang po ako, saglit ko lang talaga sila kausap tapos trabaho na ako agad. Kakauwi ko lang yun galing trabaho tapos trabaho ulit ako. Trabuhin ko naman yung pang long term na pang future namin. Tapos, nung nag-resign naman ako, ayan, mas lalo ako nagpaka-busy talaga. Nag-invest ako lalo ng time dito sa negosyo. Ayan, dahil nag-invest po ako ng time, ibig sabihin, nagtanim po ako. Ngayon po, inaani ko ngayon yung mga oras na na-invest ko. So, ngayon po, mas maraming time na ako sa pamilya ko. Okay po ba sa inyo yan? 5 years na po ako sa industry, no? Hindi pa po ganun katagal, no? Pero mas marami na akong oras para sa pamilya ko. No, masabi ko, quality time talaga pinaka-importante. Ayoko naman na sobrang daming time. No, kasi kailangan ko din talaga ng pang long term, no? Dahil lumalaki din yung anak ko, no? Pero kagandahan po ngayon, mas marami na akong oras sa kanila. Na ano ba yung ko? Actually, ang training natin is every Friday tapos Sunday ito. Ito lang yung yung oras na nagtatrabaho ko talaga ng actual. No, the rest more on coaching na. Then kung may meeting. Then yung meron na akong ilan ba tayo? 7 days. Meron akong mga 5 days na kasama ko sila nandito lang po ako sa bahay. No, na pag mga bandang pag walang init, ayun, lalabas kami dun sa tapat ng bahay namin. Tapos ayun, binilang ko sila ng bike So nagbabike sila doon. So quality time talaga. Nood ng sine, mamasyal, kasama yung parents ko din, sinama ko na din dito sa bahay namin. So, ayun, dahil po nag-invest ako ng time, ngayon, madami na akong time para sa kanila. Okay lang po ba yan? Sige nga po, pakitype nga po ng number 1, kung okay na okay sa inyo yan. And gusto nyo rin po yan, number 1.
Ayan. So kung ikaw is full-time dad, full-time mom, no, I'm sure nakaka-relate ka sa akin. Invest more time dito sa business kasi no, yung mga darating sa yung mga taon na ininvest mo yung time mo dito, mas madami ka ng oras para sa kanila. No? Ang kagandahan doon, maliit pa yung mga anak ko, no? Nasubaybayan ko sila. Dahil po sa negosyo na to, lumalaki sila na nasusubaybayan ko na lumalaki sila. No, and ngayon nag-aaral na sila. No, dalawa na nga sila nag-aaral and nakakatuwa no na nakikita ko sila na lumalaki. No, sabi ko din sa sarili ko, ang bilis din talaga. No, parang kailan lang, ang liliit lang, baby pa lang eh. No, nag-start ako dito Sure Homes. No, dito na nga rin ako nagkaroon ng second baby. Tapos ngayon, nag-aaral na sila. And kagandahan doon, mga 3 years pa lang ako dito. No, may mga time na talaga ako para sa pamilya ko. May mga time lang talaga na sobrang ano ko din talaga, kasalanan ko din, workaholic ako minsan. Ayan. Ayun talaga, medyo nawawalan ako ng time, no? Pero ayun, mini-make sure ko pa din na balanse talaga lahat. Balanse yung yung buhay namin, syempre sa family. So, kayo po, no, pakitype nga po kung ano yung purpose nyo. Sige nga po. Kasi ito rin po yung nagpatibay talaga sa akin, no? And yun yung yung reason kaya ako nagmadali talaga na maging successful, no? Pakitype nga po dun sa chat box kung ano yung purpose nyo. Sige. Sige. Sabi ni Sir Mob Francis, time, freedom, and success. Ayan, sige. Kung parehas tayo ng type nyo po, family. No? Kung parehas tayo ng purpose, family. Ayan, loved ones. Makapag-travel kasama yung family. Mabigay yung magandang buhay sa kanila. Sabi ni Sir Jonathan, to help my family. Sabi ni Sir Marvin. Sabi ni Sir Jonathan, to my family and helping others. Sabi ni Ma'am Shaira Geronimo, family and financial freedom to give the best life that my family deserves. Sabi ni Sir Nelson, good life. Ayan. Sabi ni Ma'am Rose Ann Tuhaw, family. Sabi ni Ma'am Anita, family and time freedom. So sabi ng Sagira, for my family. So nakakatawa, no? Halos pare-pares lang tayo ng purpose. Alam nyo ba yung pinaka, pinaka malalim na purpose para humataw ka, para bilisan mo? No, pakitype nga po, ano po yun? Ano po yun? Sige. Ito yung pinaka ko no? Pinanghugutan ko talaga. Sige, pakitype nga po ng ano po yun. Thank you. Thank you sa mga response nyo, no? Ayan, salamat pala, no, sa pag-attend nyo dito, no? Alas 10 na. And Sunday pa. Ayan, pero nagbigay kayo ng time, siguro seryoso talaga kayo maging successful. Ayan, so ang purpose ko, kaya po ako talaga mabilis na naging successful dito, no, hindi naman po sobrang bilis, no? Kasi 5 years eh. No, pero kung titingnan natin kumpara doon sa 8 years ko as employee, no, same lang din naman yung purpose, no? Pero pinaka powerful talaga na purpose, talaga nasisipagan ka na kahit tinatamad ka, babangon ka, no? Ang pinakamagandang purpose po is, sige po, next natin, sir. Next mo. Work for your passion and syempre for money and syempre for family. Wala pala nakalagay dyan. For your family. Sa akin po, no, yung pinaka-effective talaga na purpose, no, nagigising ka talaga sa umaga, no, kahit tinatamad ka, kahit ayaw mo, no, ganun po talaga yung successful eh. No, lahat ng kilala ko successful, kahit bad day niya, no? Kahit may sakit siya, babangon talaga, magtatrabaho eh. Kasi may purpose. Ang purpose ko po, halos parehas lang naman tayo for my family, for my loved ones, para mabigay sa kanila yung magandang buhay na deserve nila. Ayan. And masasabi ko po, no, lahat po nandito ngayon, deserve nyo din po yan. Deserve din po yan ng family mo. Deserve ng mama mo yan. Deserve ng papa mo yan. Deserve yan ng anak mo. No? Deserve yan ng lahat ng mahal mo sa buhay. So, ayan. Work for passion and for money and syempre for your family. Sige. Next natin, sir. May share naman ako sa kanila na dito sa next slide. Ayan. Ito po yung 3 signs that tell you you need other work options. Ayan, simulan na tayo dito sa mga 3 signs, no? You constantly find yourself doing just enough
of expected of you. Ayan. Number two naman, you are constantly watching the clock. Parang ako to ah. Parang ako to ah, nung trabaho ko. Parang nagmamadali kang umuwi. Yung kakapasok mo pa lang, tapos gusto mo nang umuwi agad. Sige nga, pa-type nga po yung parehas ko. Ayan, sige. Tapos ano, ito, number one, no? Ganyan din ako eh. Yung parang, ay, yung sahod ko, ganito lang din naman. Yung binibigay ko naman na effort, ganun lang din. No, kagandahan naman dito sa industry natin, no, masingit ko na lang din. Kung gaano ka kasipag, tatapatan na yung, ng ano eh, ng blessing eh. No, so kung magkano yung gusto mong kitain, tatapatan mo lang ng sipag mo. No, mas masipag ka dun sa ano, sa top earner, no? Mas malaki yung kikitain mo sa kanya. Mas masipag ka dun sa mga top performer, mga top 1 natin, mas malaking kikitain mo sa kanya. Ganun lang po yung kasimple. No? Ayun doon, sabi ni Ma'am Sagira, same no, po nung nasa Sun Life ako. Ganon din pala yung ano mo doon, Ma'am. Now, you are unresponsive to your co-worker needs. No, madalas nga nagchichismisan lang eh. 'Di ba? Ganun lang yung ginagawa. Kumbaga yung galawan mo since hindi mo ano eh, sawa ka na. Lalo na ako no nung nag-employee ako, doon sa isang company, yung huling company ko, 5 years na ako doon. So, nakakasawa yung ginagawa ko. No, so yan yung mga nagiging ano ko eh, which is yan pala yung sign na kailangan mo na ng other opportunities. Ayan, sige. Next natin, sir. Pakita naman natin yung ano, three things I need to know about working. So ito pala yung mga ano, no, yung mga kailangan mo, no, about working. I need to know. Number one, working should give you more money. Agree ba kayo dyan? Type nga number one, kung mukha kang pera. Hindi, joke lang. Na kailangan mo ng madaming pera. Ibig sabihin, yung trabaho mo daw dapat, no? Or kahit hindi trabaho, yung business mo, no, is nagbibigay sa'yo ng madaming income. Actually, walang samang employee, ano, no, maging employee, no. Ang maganda lang talaga pagka, ano, pagka negosyante ka, is hindi siya fix. Kasi pagka employee, fix lang talaga yung income mo. 'Di ba? Pero pag ikaw is business, binabayaran mo rin yung ano mo eh, yung oras mo eh, na parang nagtatrabaho ka pa rin. Lalo na pag nag-uumpisa ka pa lang. Tawag nga ng iba dyan, self-employed, di ba? Pero ang maganda doon, ikaw yung may-ari, ikaw yung sumasahod sa sarili mo. Ganun po yun. Now, yung number two naman po is working should give you more time for yourself and others. Ayan. Na ano ka, no? Yung trabaho mo daw is magbibigay sa'yo ng mas maraming oras para sa sarili mo and syempre para sa loved ones mo rin. Okay? And number three, working should allow you more opportunities to do your passion. No, kung ikaw is marami kang mga ano, yung mga passion mo, no. So, for example, nagba-vlog ka, no, mahilig ka sa sports, ayan, pwede mong magawa 'yan, no. Then kumikita ka ng malaki. Pwede kasing gano'n, which is ang kagandahan naman po dito sa ano sa business industry, no, dito sa real estate, magagawa natin yung mga 'yan. Pero masasabi ko po 'no, okay lang ba sa una, medyo bawas talaga yung time mo para sa sarili mo, para sa family mo. Katulad ng ginawa ko, 'no, mag-iinvest ka din talaga ng time. Kasi yung etong mga 'to, no, should give you more money, should give you more time. On, totoo to eh. Pero may tamang time para dyan. Hindi yung kakastart mo lang, gusto mo marami ka ng oras. Hindi pwede yun. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, yung kwento ko, nag-invest muna ako ng maraming oras bago ako nakapag kumita ng mas madaming oras para sa pamilya ko. So ito, makukuha mo to no, in a right time. Pwedeng after 2 years, after 3 years, ganyan po siya. Paghihirapan mo muna eh. Kailangan muna is syempre, ma-build mo yung business mo. Okay po ba yan? Agree po ba kayo doon? Pakitype nga po ng number one kung agree kayo. Thank you. Thank you sa mga response, no? And yung next natin na slide is, ayan. Working should give you more money para ipang, ano, no? You can pay your needs, no? Without hassle. 'Di ba? Sabi ko nga, ulitin ko, no? Hindi ito agad-agad, lalo na kung mag-uumpisa ka pa lang sa business. No? Makukuha mo to in the right time.
No, so depende sa sipag mo yan, saka sa bilis mo yan. Pwedeng makuha mo yan in just 1 year. Kasi may mga sellers po kami dito, nag-start lang sila 2022. Ngayon po, sila yung mga top earners, sila yung mga kumikita ngayon ng 6 digits. Nag-100,000 monthly po sila. May kita nyo po yan, meron akong post niyan. Last month lang, August, no? Marami na tayong mga natulungan na kumikita na ng 100,000 up, and meron na rin pong 5 digits din. Yan yung kumikita ng 40,000, 50,000, 90,000, 80,000, ganyan. So, hindi talaga nila yan kikitain sa no, sa dati nilang work. So, dito, ayan, kinikita na nila. Need mo ba muna mag-build para kang magtanim na antayin mo mamunga ng matagal na proseso. Need lang sipagan talaga dahil grabe result. Katagalan. Tama ka po dyan, sir. Ayun, thank you, Sir Francis, no, sa shinare mo. Agree ako dyan. Tama. Katulad na sinabi ko kanina, no, kailangan mo muna mag-build. So, parang nagtatanim talaga. Ayan. So, hindi naman pwedeng magtanim ka tapos tutubo na agad, no? No, parang ang bilis tumubo. Kailangan para ka nagtatanim ng ng mangga. 'Di ba medyo 'yan, hindi ka nagtatanim ng munggo. Ayan. So, ayun, proceed tayo dito. You can pay for your basic needs without hassle. Sa food, shelter, clothing, you can afford to buy your wants. Ito naman maganda dito, no? Pag ikaw established ka na, ayan, marami ka ng benta, and nakapag-build ka na ng nakapag-accumulate ka na ng wealth mo, ibig sabihin nagpatong-patong na yung income mo, yung commissions mo, hindi lang 50,000, hindi lang 100,000, no, kaya mo nang bumili ng kotse, kaya mo nang no, mag-travel, and bahay syempre kasama na diyan, condo units. Kaya mo nang mag-avail ng mga ganyan mga bagay na medyo yan, medyo mahal. No, yung mga wants, pwede ka nang mamasyal, mag-travel, na kahit ka, no, alam mo yun, yung kahit na hindi ka nagtatrabaho, kahit nga tulog ka kumikita ka, ayun, kaya tawag natin yung passive income naman. Sige, next natin. Yung next naman natin, working should give you more time for yourself and others. Ayan, agree ba kayo dito? Deserve mo din na mag-exercise, 'di ba? Merong mga employee kasi like ako dati, no? Hindi ako talaga makapag-exercise kasi nga pag-uwi ko, tulog na lang talaga. No, alis ako ng umaga, madilim, tapos darating ako ng ng gabi, madilim din. Ganun siya kasi matagal yung biyahe ko kasi taga Cavite ako. Tapos yung trabaho ko sa Manila. So ubos talaga yung oras. So may time ka for physical para syempre sa sa health, sa socio-emotional, and syempre spiritual. So may time ka na no, yung mga ganyan, na magsimba. Syempre iba nakakapagsimba naman, iba pa din yung yung marami kang time para sa spiritual din and socio-emotional. Ayan, sa friends mo, ayan, pwede ka makapag-bonding din kasi marami ka ng oras. Ayan. And next naman natin is working should give you more opportunities to do your passion. Katulad nga ng kanina, na example din kanina. So yung next slide natin, sige. Kung ikaw is mahilig ka mag-paint, no, pwedeng tumulong sa mga community outreach, ayan. And syempre, makakapag-travel din. And may mga hilig ka, kunyari, may sasakyan ka, no, pwede ka mag-rides, may motor ka, ayan, pwedeng mag-rides, may mga ganyan din kasi kaming no, yung mga ginagawa. Ayan, sige. Next natin, sir. Gusto kong pakita sa kanila tong yung next slide bago natin i-share, i-end tong topic ko. Ayan, sige. Next natin, sir. Yung natin, yung slide natin. Yon. But still, some things are holding us back. Ito yung mga pumipigil sa atin eh. Ito yung mga ito yung mga madalas talaga sinasabi. Lalo na pag nahihirapan na. No, or ito basahin ko na lang, no. It's okay, I'm still surviving. No, sino yung dito? Yung dito? No, ganito yung madalas yung sinasabi pag gustong magnegosyo tapos ay nakaka-survive naman ako, okay lang. 'Di ba? I'm too old to learn something new, which is mali din to, no? Wala namang edad yung learning, 'di ba? Meron nga tayong mga kasama dito sa industry, ayan, na, may mga edad pero ang sisipag, no? Willing talagang magbago yung buhay. Ayan, I'm busy. Ito, no? Actually, mas busy pa nga yung mga negosyante eh. 'Di ba?
I have a family. Pares lang din naman, negosyante saka employee, may family din. 'Di ba? Sana wala din ano no excuse na ay may pamilya ako, may anak kasi ako, yung anak ko kasi wala magbabantay. No, kasi ang hirap naman nun, gusto mo magbagong buhay mo para sa pamilya mo. Pero yung holding you as back, no, yung pumipigil sa'yo para yumaman ka, is pamilya mo din, anak mo din, di ba? Agree ba kayo dyan? Na dapat hindi ganito yung ganito yung mga bagay na pipigil sa inyo. Sige nga, pa-type nga po ng one kung agree kayo. Meron po kasi akong may mga seller tayo dati na sir, hindi ako makapunta. May anak ko kasi, ganito, ganyan. Wala magbabantay. 'Di ba? Pero yung reason niya, kaya niya gusto maging successful is para sa anak niya. Nakakalungkot po yung ganun, no? Kasi yung ginagawa mo naman para sa pamilya mo din. Tapos ang excuses mo para din sa pamilya mo din, 'di ba? So kawawa naman sila. Deserve nila magbago buhay. Deserve din nila yung kahit hindi na siguro para sa para siguro sa pamilya mo. No, deserve nila 'yan. No, sana wag natin silang dahilan. Hindi naman siguro kayo, no? Pero may mga tao kasing ganun. Na kung ito man magiging reason nyo or excuses nyo, sana hindi. No, kaya nga po ito, sinishare namin sa inyo para maging aware ka na dapat hindi ka ganyan. Kung gusto mo maging successful, dapat wala ka excuses. Okay po ba yan? Pakitype nga po number 2 kung okay sa inyo yan. I don't have time. Sige. Yun nga po, no? I don't have time. Pero aabot ka talaga ng 50, 65, magre-retire ka, wala ka talagang time. Tapos, tatanda ka, katulad, isa to sa mga tinakatakot ko din talaga, no? Yung tatanda talaga ako, tapos wala akong, no? Wala akong pera. 'Di ba? Paano na yung pamilya ko? Paano yung anak ko? 'Di ba? So, dapat ngayon, bigyan mo ng time. No, bigyan mo ng oras. Kasi ayun, ito pa, I'll just wait for my retirement. Ayan, tama talaga ako eh. Yun yung mga 'di ba? Antayin mo yung retirement. Eh paano kung retire ka na tapos magninegosyo ka? Mag-umpisa ka pa lang magnegosyo. Eh yung unang negosyo is failure eh. First attempt in learning. 'Di ba? Mag-aaral ka pa lang ng negosyo na yun, eh malamang malugi ka talaga unang mo. No, eh sa 10 i-open mong negosyo, yung pinaka doon, yung bandang gitna or pang-sampu yung magiging successful eh. Eh paano na? 'Di ba? Retire ka na. Ubos na pera mo. Kaya marami ditong mga nagfe-fail talaga. Yung mga mag-uumpisa pa lang ngayon tapos matanda na. 'Di ba? Medyo hirap talaga sila. Na may mga ganun po ako na-encounter talaga. Yung pa-retire na tapos gustong mag-start ng negosyo. No, then sabi nila sana pala isa to sa mga na-realize nila, sana pala matagal ko na sinimulan nung bata-bata pa ako, nung madami pa akong pera, yung kaya ko pang malugi, 'di ba? Kasi ang pinaka-importante po talaga sa buhay is oras, kasi hindi po natin 'yan mababalik. Paki-type nga po ng number 3 kung agree po kayo diyan sa mga sinishare ko. Sige, next natin. Eto, makaka-relate kayo dito, no? Familiar po ba kayo sa story ni Nokia? Ay, ba't ganun? Putol. Ayan. Next natin, sir. Ayan. Sige, next mo lang, sir. May kita nila yung yung email. Ayan, yan na lang. Okay. The Nokia story. Alam naman natin, no? Si Nokia, nag-fail talaga siya. Actually, siya yung Sige, sir, pakita natin yung Ayan. Where Nokia went wrong. In 2007, Nokia is the dominant 50% in the global smartphone market in 2013. It has drastically declined to 3%. What happened to Nokia is no secret. Apple and Android crushed it. Nokia spends enormous money on research and development but failed to translate all the researches into products that people actually wanted to buy. Nokia is a hardware company rather than a software company. Engineers were experts at building physical devices. Ayan. Si Nokia po kasi expert talaga siya sa mga no, yung mga durable, yung matitibay talaga. Alam niyo po yung mga cellphone na sige, pa-type ka po number 1 kung inabot niyo yung cellphone na pag binagsak mo, bubuin mo na lang ulit tapos buhay pa. Sige. Meron nga, kumbaga nalublob sa tubig tapos pwede pa. 'Di ba? 3310, 3315, ayan. Sino ba nagkaroon yan? Ayan, 52, 5210, ayan, no, yung mga ganyan. Sige, type nyo nga yung mga naging cellphone niyo.
Ayan, mga ano ko, no, kaedad ko. Ayun, maganda yan, ay malakas yung flashlight, sabi ni Sir Francis. 3210. Ayun, naalala ko dati, nanghihiram lang ako sa mama ko ng cellphone para makapaglaro ng nung snake. Pahabaan kami ng snake dati. Ayan, 3210. Ang dami niyang 3210 ha. Alam niyo ba pag may 3210 ka dati, mayaman ka? Ayan, ibig sabihin nakaangat ka sa buhay, di ba? Nakaka-relate. Pero nakakalungkot po yung nangyari sa Nokia, no? Kasi sila po yung company na hindi nila hinayaan na ano sila, na mag-innovate sila, no? Na mag-try sila ng bago. Kasi confidence si Nokia eh. Siya yung dominant talaga sa market na maraming bibili sa kanya kahit hindi siya smartphone. Kasi matibay siya. Ayun, social daw N95 syempre. N95, grabe naman Sir Nelson, mayaman talaga yan eh. Mayaman yan Sir Nelson. 'Di ba? So pag may ganyan ka, yung may cellphone na may 'di ba, mayaman ka na. Pero yun nga, na nakakalungkot po sa nangyari sa Nokia, hindi nila inaccept yung change eh. No, which is makaka-relate tayo dito. Pag hindi natin inaccept yung mga pagbabago, lalo na ngayon sa panahon ngayon, no? Which is mapag-iiwanan talaga tayo. So ayun yung nangyari. Si Apple, si Android nakaisip ng bagong innovation which is nagkaroon ng touchscreen, 'di ba? Medyo late na nga lang yan si Nokia nag-touchscreen eh. Pero si kasi si Apple sa si Android sila talaga yung nauna sa market na mag. So ang nangyari, syempre nagustuhan ng tao 'yon. Nawala talaga yung benta, no? Bumagsak talaga si Nokia. Yan na yung naging dahilan ng pagbagsak niya. Kasi nga, ano niya eh, si Nokia, siya, hardware company, no? And si Android is, hindi niya nakita ano, yung software and Android and hardware, napaka-importante pala. Ayan. So, in the end, the company underestimate the importance of software, including apps that run on smartphones. Ayan. 'Di ba? Ito nung nakita ko 'to, parang ayoko nang laruin yung Snake kasi syempre mas maganda na yung games ng smartphone eh, 'di ba? So, yan sige, next natin sir para makita nila yung ano. Nokia went wrong. No, ano yung mali ni Nokia? Late and adequate. No? Hindi nakita ni Nokia na no, for Nokia it was a deadly combination. Katulad nga sinabi ko kanina, no, akala ni Nokia pag naggawa ng app, no, and syempre naging touchscreen parang pangit siya. No, parang hindi siya magiging effective which is naging effective talaga siya kaya bumagsak talaga si Nokia. No. So bakit natin sinishare to? Migi, i-share natin yung next slide para makita nila. Lesson learned, no, ni Nokia. And syempre, magiging lesson learned natin lahat. Don't be too complacent. Oo, kumikita ka ngayon. Oo, meron kang income. Oo, malaki siguro kinikita mo. Oo, malakas ka. Oo, marami kang oras. Pero syempre, no, sana huwag tayo maging complacent. No, huwag tayo maging comfortable. Rule number one, don't get comfortable. Tulad ng topic natin kanina, pinag-usapan natin time, di ba? Hindi mo na mababalik yung time. Kaya pinakamagandang gawin nyo po ngayon is simulan mo na. I-type nyo nga po, simulan mo na. Sige. Sisimulan ko na. Ayan. Simulan mo na ngayon. Ayan, di ba? Kung hindi man ito yung unang negosyo mo, okay lang. Ang mahalaga sa akin, natulungan kita. Sana dito sa topic na to, na-realize mo na sobrang importante ng oras mo para sa pamilya mo, no? Pero kung ikaw is gusto mong magpa-mentor sa amin and gusto mong magpatulong sa amin, willing na willing po kami tulungan ka. No, sana wag tayo maging tulad ni Nokia na naging complacent, naging komportable, na kumikita naman sila, malaki naman talaga, and dominant sila, kaya hinayaan na lang nila na hindi sila mag-innovate or magbago. 'Di ba? Sana ikaw magbago ka. Sana ikaw ma-realize mo na sobrang importante ng oras para sa pamilya mo, para sa mga anak mo, para sa kinabukasan mo, no? Kung ikaw kumikita ngayon, ngayon 'yan, pero hindi natin alam. Isa na rin po, no, ito share ko na din. Pandemic, sino pong syempre lahat naman tayo nakarelate sa pandemic, 'di ba? Isa yung pandemic talaga, yung COVID-19, yung gumising talaga sa lahat ng tao na kailangan mo ng side hustle, kailangan mo ng extra income. Ang daming nawalan ng trabaho. So, ibig sabihin po, wala talagang permanente. Tama mo ba? Agree kayo doon?
Sino pong natamaan ng pandemic? Alam ko, lahat naman tayo natamaan talaga ng pandemic eh. Pero, ang naturo sa atin ng pandemic talaga, wala talagang permanent. Di ba? Agree ba kayo doon? Walang permanent. Type nga po ng agree. Ayan, thank you. Thank you sa inyong mga response. No? Grabe, napaka-active nyo. Maraming salamat. Ayan. Tulad ng pandemic, no, ang daming nawalan trabaho, yung mga regular na talaga. Siguro nung kung hindi ako nag-resign noon bago mag-pandemic, wala rin akong trabaho nung time na yon. No, buti na lang talaga nung pandemic. Nandito na ako nung tapos na-earn ko na yung first million ko noon eh. So nakatulong sa akin yon pang panggalaw ko kahit na nag-uumpisa pa lang tas nawalan ng benta ng mga yan eh, mga 2 months pero nakabawi kami agad. Buti na lang talaga. And nag-boom talaga yung online. Kaya ang dami naming benta ng pandemic. Ayan. So hindi rin kami kasi naging komportable. No. So don't be complacent, don't be comfortable. Ayan. Share ko naman po sa inyo yung eto actually bonus na lang to dahil mababait kayo. Ayan, share ko na din sa inyo itong Sino yung 1996 naabutan tong nakakabili pa ng 5 bigas na 5 kilo na bigas. Sige nga, nakitype nga ng me. Ayun, no, 1996. Simple way to understand inflation. Ayan. Sorry, relate to sa relate to sa pagbebenta natin ng kondo, no? 'Di ba? Pero ito kasi, ayan, 2018, tas kung ikaw mahilig kang hindi rin po sapat, no? I-bonus ko na rin to. No, dahil love ko kayo, bonus ko na din. No, kung ikaw nag-iipon ka or meron kang pera ngayon, tinatago mo sa bangko, hindi rin tamang 'yun. No, hindi rin effective 'yun. Siguro siya, temporary lang. No, pero pagka tinamaan ka talaga ng inflation, yung pera mo babagsak talaga. No, so ayan yung isa sa mga isa rin tong marirelate ko sa employment, 'di ba? For example, ngayon kumikita ka ng 20,000, 2023, then after 10 years, no? Magkano na kaya yung 20,000? And paano kung hindi ka nag-increase? Paano kung nandun ka? No, kung nandun ka sa trabaho mo ngayon, first year mo ngayon, meron kang kumikita ka ng 20,000, then after 10 years, 20,000 pa rin income mo. 'Di ba? Tas inflation, ibig sabihin tumataas lahat ng mga mga bilihin. Sapat pa rin ba yung after 10 years? 'Di ba hindi? So kailangan mo talaga ng side hustle or extra income. Ayan. And syempre magnegosyo. Elementary ako 1998, inutusan may 25 pa na 1 kilo. Ayan. Parang naano ko rin yan naabutan ko rin yan. Inutusan din ako ng nanay kung bumili niya na. Ayan. Thank you. So ayun, sige. Next, isa-share ko na lang tong mga no, ayun, sige, sige. Last two slide. Sige, na bonus ko sa inyo. Sabi ni Ma'am Anita, 1998 po, bukod po na sa 25, meron din po 18 kilo ka sa NFA. Meron na yan, ma'am, no? NFA nung time na yan, tama. Mas mura. Ay, naalala ko yung NFA, pero mga 20 pesos lang ata yun, nabibili namin dati. Ayan. Ang dami po ang mabibili. Then ngayon, magkano na? Napakamahal na ng bigas, di ba? Ayun. Sige, next slide. Next natin, sir. Next two slide. Tapos na tayo. Okay. Ito yung isa sa mga bonus na sinasabi ko, no? Be decisive and competitive advantage. So, ang sikreto kung gusto mo na mabilis na magbago yung buhay mo is speed and agility. Na ibig sabihin, bilisan mo, no? Ibig sabihin, mag-take action ka, no? Pakitype nga po sa comment section. Comment section tuloy. Comment. Naging take massive action. Sige, ito na yung last natin. Take massive action. Ayan, sige. Take massive action. Yan po yung pwede natin gawin, no? Sa dami po ng pinag-usapan natin, isa lang po yung kailangan yung gawin, no? Is mag-take ng massive action sa gagawin nyo. Kung gagawin nyo po ito, tapos hindi naman po kayo nag-take ng action, sayang naman yung mga natutunan natin, makakalimutan nyo lang yan, no? And wag nyo pong masyadong isipin, gawin nyo na lang agad, no?
Baka sa kaka-analyze nyo, ma-paralyze po kayo. Ganun po yung madaming nangyayari doon sa iba. Yung parang, ay, gusto ko magnegosyo, gusto ko magnegosyo. Parang gusto niya lang, pero hindi niya naman sinisimulan. 'Di ba? I'm sure ayaw niyo din po nun. So, sana ngayon na-realize niyo na, no, na itong yung oras na meron ka is hindi yan unlimited, no? Kailangan mo ng mag-massive action. Sige, type nyo po massive action. Madaming massive action. And syempre, yung last slide natin, share ko na po yung quote na gusto ko i-share sa inyo galing kay Karen Lam. Ayan. A year from now, you may wish you had started today. Agree ba kayo dyan? Sige, pag-type nga po ng number 1. No? A year from now, you may wish you had started today. Sige, next nga natin, sir. Ayan. A year from now, you wish you had started today. No? Baka next year, sabihin mo sa amin, ay dapat pala nag-start na ako. Dapat pala sinimulan ko na. Di ba? Or madalas po, no, bigyan ko na rin po kayo ng pinakamalapit na bonus, no? Madalas po, yung mga nag-uumpisa talaga, yung kailangan na nila ng pera. Which is ang hirap naman nun pagka kailangan mo na doon ka palang magmamadali. Medyo mahirap po 'yon, no? So sana gawin niyo siyang agad-agad. Kaya nga sabi ko take massive action agad. Simulan niyo na. Ayan, sige, thank you. Sige po, paki-exit na po nung slide. Thank you. Picture tayo. Tapos may tayo, 'di ba, Sir Nelson? Ah, GCash, no, na ruleta. Ayan. Yes, sir, meron po. Mm. Ayun, no. So, ayun again, maraming salamat sa inyo sa pag-attend nyo na itong webinar. I'm sure no, marami kayong takeaway diyan. I'm sure marami kayong na-realize and sana simula sa sa gabing ito, no, simulan niyo na take massive action na agad. Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-attend nyo ng training and more blessings to come. Kung ano yung meron ako ngayon, pwedeng maging meron mo din sa mga susunod na taon. 'Di ba? Hindi man ganun kadali po, no? Pero ang maganda dito, nasimulan mo na. Okay po ba yan? Okay, thank you po sa inyo. Thank you din. You're welcome. No, Ma'am Anita, Ma'am Aiba. Ayan. Wala din pong imposible. Lahat ng mga nakuha ko ngayon, hindi ko nga yan no, hindi ko nga naisip na makukuha ko yan. No, ang pinaka-goal ko lang talaga nung nag-start ako dito is gusto ko magbago yung buhay ng pamilya ko. Gusto ko ibigay yung better life para sa kanila. Pero yung mga sports car, yung bahay namin, pinangarap ko na lang yun nung nandito na talaga ako sa industry. So ang gawin nyo lang po is type nyo nga po, mangarap kayo na sobrang laki. Sige, type nyo po, mangarap, mangarap. Ganun po yung una nyong gawin. Maniwala po kayo sa proseso, magtiwala, trust the process, and mangarap kayo ng sobrang laki. Yun lang naman po yung iiwan ko sa inyo. Dream big, no? And the results will be big. Ayan, maraming salamat sa response nyo. Huwag po kayo matakot na mangarap. Yung pinakamagandang pangarap, yung tingin mo, mahihirapan ka makuha. Ayan. Then sabayan nyo na lang po ng massive action, ng sipag at tiyaga. 'Di ba? Dito sa industry na to, sipag na lang po yung kailangan nyo. No, kasi nasa tamang industry na po kayo. Sipag na lang. Type nyo nga po magsipag. Ayan. Magsipag, magpuyat. Ayan. No, hindi lang pwede yung mangarap lang. Kailangan magsipag ka. Ayan, salamat. Salamat sa mga response nyo. Magsipag, magpuyat, no, pahirapan niyo yung mga sarili niyo ngayon, mag-sacrifice kayo ngayon para yung future niyo hindi na po kayo nagsa-sacrifice. Ayan. Thank you po Sir Nelson. Thank you sa sa pag-host mo dito sa ating webinar event. Thank you Ma'am Jackie. Ayan, grabe kayo, nakaka-inspire yung mga kwento nila. No, na-inspire ba kayo? Paki-type nga number 1 kung na-inspire. Sige. Thank you din po sa inyong lahat na nandito ngayon na nagstay, naka-open yung cam. Sige, simulan na natin Sir Nelson yung share screen para makita na natin yung winners. So meron tayong tatlo, no? Sige sir, take over ko na sa'yo. Yun. Ay, meron ka na pala. Sige.
So, ang ating first winner po, pa-drop lang po ng GCash nyo, GCash number and name Sir, sa chat mag-picture pala box. tayo. Baka malimutan ko. Sige Picture. po. Oo. Open cam ha. Sorry. I-black and white yung ano mo. Ang galing ha. Ikaw mag-screenshot, sir. Eh, sir. Ako mag-screenshot. Sige. After nyan, picture tayo lahat. Sige po. Ako na mag-screenshot. After na ng ano. After nyan, sige lang. I-play mo lang. Para makita natin yung winners. Ayan, so sige po. Ayan. Number one winner, first winner po natin ay si Rose Ann Tuhaw. Sino? Si Ma'am Rose Ann. So, pa-type lang po ng name at GCash number. Sayang si Ayan. Sir Jonathan, muntik na. Akala, akala niya siguro may 300 na siya. Rose Ann. Ayun, oh, ang bilis ni Ma'am Rose Ann. Oh. Congratulations, ma'am. May Gcash na agad. Ready nyo na yung Gcash nyo, ha? Ayan, so number 2 natin ay si Eva. Iba Congratulations Ligid po, Ma'am Lid. Eva. Pa-type lang po ng GCash. And last po Iba. ay sino kaya? Marvin Tayam. Congratulations po sa tatlong winners. And nandito pa ba si Ma'am Eva? Ay, grabe naman, Sir Marvin. Maria Eva? Man, Marvin Tayam. Sir, pasend akong Gcash. Si Ma'am Ivy. Pasend din, ayun, si Ma'am Ivy. Ay, Iba pala. Ivy tuloy. Sorry. Maria Iba Ligid Lid. Sir Marvin, pasend din sa inyo. Ayan Ayun. po. So, Thank you, pakihintay na thank you. lang po. Oo, send ko to pagtapos. Tapos, picture tayo, sir. Ayun. Ako na mag-screenshot. Pa-open po ako Sige. ng mga ano nyo, cameras. Ayan, saglit lang. Picture taking tayo para i-post ko to sa ano natin. No, lahat naman po no, naka-join na sa ating ano, IQ Elite Community Group. Ayan, sige, mag-join na kayo ha. Wait lang. Wait lang ha. Ano ko? Yun. Sige, sige, game. 1, 2, 3. Ayan, smile. Okay, thank you very much. Thank you sa inyong Thank you lahat. so God much po sa bless. lahat. And thank you, Mm, sir. And More thank you po, Ma'am blessings. Jackie. Thank you po sa inyong lahat. More blessings to come. Bye-bye.